Hi! Happy Christmas sa ating lahat! O, talagang hindi namin natiis na mag-vlog kami kasi nga grabe itong usapan ngayon. Ano? Ang pag-uusapan natin this episode, kahit magpapasko na, 3 araw na lang o 2 araw ba? 2 araw na lang, Pasko na. Ay, ito pa rin usapan kina Rob Gomez, Herlin Budol at saka Bianca Manalo. Kasi pumutok nga po ito mga 3 days ago, mga December, ano ba ngayon? 23? December 20, 21, ganyan, ano, pumutok tong issue na to. Gawa nga ng nag-leak yung conversation mula sa telepono nito si Rob Gomez. Sa mga hindi nakakakilala kay Rob Gomez, si Rob Gomez po ay isang aktor na nasa Sparkle ng GMA. Ang Sparkle po, ito po yung artist center ng GMA7. At nagkasama po sila ni Herlin Budol at saka ni Bianca Manalo sa Magandang Dilag na nagtapos na nung November. Tapos itong si Rob Gomez na involved ito sa kontrobersiya kasi yung kanyang ka-live-in na may anak sila na si Shayla something Rebotera, basta mabasahin ko mamaya, ay na may anak sila na involved siya sa iskandalo dahil itong si Beauty Queen ay nagko-complain noon na pinubugbog di umano siya. So ganun yung story. To cut the story short, nang matapos na ni Herlin at saka ni Bianca itong soap nila or series nila sa GMA7, eto na nga, out of the blue, bilang may lumabas yung Instagram conversation ba ito na di umano ay nagkaroon ng something si Rob at saka si Herlin. Meron pang pinakita doon na parang pregnancy test kit na may usapan tungkol sa paano pag nabuntis, magbabalikan ba kayo mag-asawa, chuchu-chuchu, etc. Na-drag talaga yung pangalan ng Herlin sa hindi talaga magandang sitwasyon. The same with Bianca Manalo na may conversation doon, although sinasabi nila ngayon na tungkol daw yun sa paghahatid ng regalo nitong aktor dahil nasa Japan nga sa mga kasalukuyang panahon na to, kasi doon mag-Christmas yata sina Bianca kasama yung kanyang pamilya sa Japan. Sinasabi niya na kaibigan niya si Rob at yung conversation nila ay may kinalaman sa paghahatid ng regalo doon sa lugar niya sa BGC ba or sa Makati. Kaya lang nadadawit nga yung pangalan ni Sherwin Gatchalian. Si Senador Gatchalian po ang kasalukuyang boyfriend dito ni Bianca Manalo dahil lumabas doon yung isang sagot na sa niya, he is in Valenzuela. At alam naman nating lahat sino ba taga Valenzuela na at sino ba yung boyfriend niya. So kinonect ng mga netizen hanggang ilang araw na hindi sila nagsalita. Sinasabi ni Rob na wala siyang kinalaman doon sa naging issue, gawa ng na parang napilitan or parang pinilit yata siya na kunin nung asawa niya. Sino nga ba ito? Si Shayla something na ka-live-in pala yung kanyang si Shayla Rebotera, na parang pinilit siya na kunin yun at inalam yung kanyang password at yun na nga. So sa pag-connect ng mga kwento, lumalabas na itong si Shayla di umano ang naglabas nito sa publiko at posible nga siyang maharap sa kaso kasi napakalaking iskandalo ng nilika, lalo pat may mga ibang nadamay kagaya nga ni Herlin, kagaya nga ni Bianca, na si Bianca mas nalagay sa isang pangit na situation kasi si Herlin alamin pa natin na pa natin yan parang matatanggap mo pang Herlin na ganun dahil wala namang boyfriend si Herlin, pero itong si Bianca may boyfriend. Kung totoo may nangyayari sa kanila ni Rob Gomez, napakapangit na larawan or picture yung alam mo yon na pinapakita sa kanya, lalo pat in the past din naman itong si Bianca may mga iskandaloso ng quote unquote, may mga iskandaloso na siyang affair kasi naalala nyo there was one time na isang Holy Week yata yun na lumubog yung bangkaan niya sa isang lugar sa Palawan, in Palawan, tapos kasama niyang isang mayor. Tapos after that, nabalitaan na nga lang ng madlang people na si Senator Sherwin na ang kanyang karelasyon. And then, yun, hanggang nagkaroon na siya ng mga shows, kasama nga na, ito nga late nga, na magkakasama nga sila ni Herlin at saka ni Rob. Nakakaloka itong si Rob. Si Rob Gomez po ay anak po yan ni yung kapatid ni Gary Estrada na babae na naging artista rin for a while. Anak po siya noon, and nasa angkan siya ng mga ehersito na mga Estrada, kumbaga na mga kilala din naman sa showbiz at sa larangan ng politika.
Si Kate Gomez ang nanay niya, di ba? Tama ka, Dodon. Thank you. Anak siya ni Kate Gomez na naging artista rin nung mga panahon 80s, 90s, no? Naging artista rin itong si Kate Gomez. At yan ang kanyang ano. So, kung saan tayo dadali ng issue na to, kasi sabi ni Bianca, as of today, sinasabi na posible nga daw siya magsampa ng kaso. Pati naman din si Herlin na pinag-aaralan nila, lalo pat talagang lumalabas dun sa conversation na expose sa madlang people or sa sangkatauhan, especially doon sa mga mahihilig sa showbiz, mga netizens, na may something na mga nagaganap sa mga artistang involved. So, kung mapapatunayan ni Bianca, kasi nga ang hamon ngayon ng netizen, ang hamon ngayon ng lahat, itong si Bianca, ipakita niya yung full na conversation na ni Rob, kasi ang nagiging depensa niya ngayon yung nga daw yung tungkol doon sa usapan nila ng paghahatid ng regalo sa kanya dahil aalis nga siya papuntang Japan or something to that effect, na dahil magkaibigan sila. Hinahamon siya ng netizen, sige nga, kung ganyan nga ang laman ng inyong conversation, pakita mo nga yung buong conversation nyo na hindi inedit or hindi malang dinoktor, something like that. So iintayin natin yan kasi today is December 23, 2 days before Christmas, maligaya dapat na nagsiselebrate ang mga tao at sasalubungin natin kasi meron din tayong inaabangan ng mga pelikula sa Metro Manila Film Festival. And pero hindi ito basta-basta issue kasi kumbaga sa mga newsmaker ng 2023 talagang humabol pa ito 'di ba, bukod doon sa napaka-controversial din na pagyao ng ating pinagpipitaga ng kaibigan at talagang idol po namin na si Tito Ronaldo Valdez, and then the rest pa. Ngayong December lahat pumutok kasi yan So, kung meron pa man, nako po, intayin po natin kasi panigurado din po kami dito sa Unbearable Channel na ang nagaganap or ang magaganap na Metro Manila Film Festival ay mababahiran o mahahaluan niya ng mga intriga, iskandalo, lalo pagdating sa awards night. For the meantime, tutukan natin itong iskandalo na to kina Rob Gomez, Herlin Budol, Bianca Manalo, kay Sheila Rebortera, na di umanong siya nga sa kanya nga nanggaling yung pagpapakalat na yon. And hintayin natin kung ano mga mangyayaring action dyan, kung may magdidemanda dyan, kung mayroong maghihiwalay dyan, kung mayroong isusumpa dyan, mayroong ipapako sa cross or whatsoever. Ang mga taga-showbiz po ay naghintay kasi isa ito siguro sa pinakamalaking iskandalo na masasaktihan natin, kasi nga po hindi naman basta-basta rin yung mga celebrities na involved dito, lalo pat may mga ibang nadadamay, may mga ibang pangalan na kilala sa lipunan na nadadrug dito sa usapin na ito. O, diba? And on that note, pansamantala kami magpapaalam kasi kami dito sa Unbearable Channel ay magpa-party-party pa. Nag-vlog lang po kami para po sa inyo. Hello po sa lahat ng mga subscribers po namin, sa mga bago naming subscribers at mga bashers na rin natin na sinasabi for the content lang daw po kami. Pahala po kami kasi kami po sa tinagal-tagal ng panahon namin pagbibigay ng mga impormasyon at mga balita sa inyo, masaya po kami, nakakatulog kami ng maayos at mahimbing. O, di ba, tandaan nyo yan? Dito lamang sa Unbearable Channel. Papa Amen. Thank you. Tita Thelma Zuniga Rodriguez, hello po.